Fundamental primitives, points, lines, polygons, building complex objects with meshes, and introduction to parametric surfaces. Fundamental primitives, points, si Tuldok. Siya yung pinaka-basic element. Tapos pwede siya mag-represent ng single location sa isang space, sa 3D space, na merong, ang kadalasan is XY lang siya. Pero kung sa 3D graphics naman, meron siyang Z para sa 3D nga. Then points can be used to mark specific positions or act as the starting and ending point for other primitives. So ibig sabihin dito, importante si point kasi siya yung nagiging dulo ng kunwari polygon. Ayan. Hindi siya ang polygon hindi siya pwedeng magkaroon. Hindi ang polygon hindi magiging polygon kung wala siyang line tsaka si point. So ang pinaka basic talaga is si point. Pag wala si point, hindi mangyayari si line tsaka si polygon. So si line naman, siya yung nagdudugtong sa point, sa dalawang point. Siya yung nagiging pagitan. Siya yung straight path between ng dalawang points. Ang line pwede siyang gamitin as endpoints. Hindi. Uh, Nade-define ng isang line by their endpoints at pwede sila gamitin to magrepresent ng edge, yung dulo, boundaries, tsaka mga simple shapes. Then si polygon naman, yun nga, uh, apat na line, then apat din na point ang ginagamit niya para maging polygon shape siya. So ang polygons ano siya, nakasaradong shape kasi apat kasi kino-connect siya ng apat na points tsaka line. So wala siyang butas. Polygons are closed shapes formed by connecting a sequence of points. Yung vertices nga, yung straight lines which is edges. Ang pinakasimpleng polygon ay yung triangle na gumagamit lang ng tatlong vertices tsaka edge. Ang may mga mas complex pa na polygon tulad ng quadrilateral yung apat. Itong nasa example natin. Quadrilateral yung side niya apat. Then meron ding pentagon yung lima. Tapos pataas ng pataasan. Yung mga polygons naman is foundation naman sila ng mga building para mag-build pa ng mga mas complex na shape at pwede mag-define ng objects. Kung mas marami kasing edge, mas ma pag mas maano siya, mas detalyado siya pag yun ang gamit. Kasi mas kaya niya pa mag-define ng mas maraming shape. Ganun. Building with complex object with meshes. Ito na lang. Ito yung example. Ano ba? So, ang pinapakita naman dito is paano mag ang pagbi-build ng complex object gamit yung mesh. So, dito sa Blender kasi may mga built-in ng mesh na pwede mo siyang i-open na lang tulad nito. Tul so, ito nga, itong mga mesh, mga built-in na to. Ibig sabihin, pag ito example na lang. Cube. Yan. Ito na mga built-in na mesh dito sa loob ng Blender. Pwede mo rin silang ihulma tulad nito. Ganyan, ganyan. Tapos, yan, papatabayin mo siya, ganyan. Then, yan, yung mismong lalaki siya. Ganyan. Maraming uri ng mesh dito sa Blender, mga built-in na. Kaya hindi na masyadong mahirapan yung mga user na maghulma pa ng mga object nila. A mesh is a collection of geometric primitives, typically polygons, that together define the surface of a 3D object.
By combining their numerous polygons, we can create intricate shapes and models. The complexity of a mesh determines the level of detail in the final object. So, ganito gumagana yung mesh. Pwede kang mag-modeling gamit yung shape is defined by creating a mesh. So, ibig sabihin, tulad nito, gumawa ako ng baso dito. Ito yung ibig sabihin ng modeling kasi nag-model ako ng baso gamit ang polygon. I-demonstrate ko sana pero sa GD na lang. Then next is rendering. Once the mesh is created, the computer calculates how to fill and shade the polygons based on lighting and material properties. This process can render the final image of the object on the screen. Meshes offer flexibility in representing a wide range of objects. The level of detail can be adjusted by increasing or decreasing the number of polygons, allowing for optimization between visual quality and processing power. So, ang sinasabi dito, kung mas maraming polygon ang gagamitin or object tayo. Tayo. Tulad nito, marami siyang vertices and points. Ibig sabihin, pag mas maraming ganyan, ang mas maraming polygon, mas maglalag o mababawasan yung performance ng computer sa paggagawa ng mga model. Kasi pag mas maraming polygon or lines or points, pag mas maraming ganon, mas mabibigatan si computer kasi ilo-load pa niya yon, then i-create pa niya. Lalo pag habang naka-on siya, tawag dito, i i-on mo yung model view, yung parang object mode, ah, solid. Pag ganyan, pag habang pinapalitan mo siya ng, ayan, ito yung si vertices, ito pala sila. Si point, then si line, then si polygon. Ito si polygon, yung mismong square na yan. Yan yung example. Ayan. Then next is um, parametric surfaces. Parametric surfaces are a more advanced way to represent geometric shapes. Unlike meshes, which define surfaces through discrete polygons, parametric surfaces use mathematical equations to define a continuous surface. These equations specify a point in space for any given input parameter, allowing for the creation of smooth and complex shapes. Parametric surfaces offer several advantages. Una, smooth and precise. They can create highly detailed and smooth surfaces without the need for extremely complex meshes. Efficient representation. A single equation can represent a complex surface, reducing the amount of data needed compared to high polygon mesh. Algorithmic control. The mathematical nature of parametric surfaces allows for manipulation and animation based on changes in the input parameter. However, parametric surfaces can also be more computationally expensive to render compared to simple meshes. So, ang sinasabi dito, si parametric surfaces, mas advanced siya kay simple polygon. Mas kaya niyang gumawa siya ng mas mga detail na mga model, pero mas mabigat siyang hawakan ni computer. Kasi nga, mas smooth siya, mas precise, mas detalyado yung pwede niyang gawin, mas efficient yung representation niya kasi nga detalyado siya, so ibig sabihin mas maganda yung mga output niya. Then yung algorithmic control, the mathematical nature of parametric surfaces allows for manipulation. So ang sinasabi dito, mas advanced talaga si parametric surfaces kaysa sa traditional na polygon. Pero kahit siguro yung mga polygon na may more than four sides or edges, mas maganda pa rin daw ang quality ni parametric surfaces. Pero ang downside niya lang is, the more you use parametric surfaces, mas hihina yung performance ng computer niyo. So, sa iba, downside talaga yon. Pero kung malakas naman yung computer mo, okay lang naman.
Pero mas prefer pa rin ng mga ibang tao na gamitin si traditional polygon kasi mas madali siyang gamitin although medyo mas pangit yung quality niya. At least, mas magaan siyang gamitin at mas magaan siya gamitin mas madali siyang ma-output o maipakita.